mga kababayan ko, napakatindi po ng binitawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos kay Shidigo. Etong tatay ng mga DDS, mga kababayan ko, mukhang ilalaglag ng China. Ang galing ng taktika ni Marcos Jr. dito na tila ba mapapabilib ka sa taktika niya. Ito yung presidente, mga kababayan ko, na akala nila hindi marunong lumaro si Bongbong Marcos ng ginagawa ni Duterte. O, paano ko nasabi, mga kababayan ko? Paano ko nasabi, mga kapatid? O, ito, panoorin natin, mga kababayan. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Ayan, sinabi po ito gusto ko liwanagin. From the Chinese embassy of the sa Pilipinas ng Embahada ng China, unahin ko na po no, sinabi ni President Bongbong Marcos, confirm po, mga kababayan ko, na meron pong gentleman's agreement si Duterte. Sa mismong sa bibig na po nang galing ni PBBM to, mga kababayan ko. At itong naririnig nyo ngayon, siya po mismo, mga kababayan. Sabi ko nga, napanood ko to, wala ba lagnat si BBM, mga kapatid? Sabi ko, bakit ko Kasi tila ba palaban siya ngayon Ganun na ganun yung dating niya ngayon, mga kababayan ko. Pakinggan natin. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Ayan. Mga kababayan ko, we have a verification sa Embahada ng China sa Pilipinas and confident si President Bongbong Marcos na sabihin ito, sa harapan ng milyong-milyong Pilipino, mga kababayan. Tuloy natin. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Ano ngayon? Itong palaman ng inag-usapan na yan. Advance na tayo kasi we know naman na meron talagang gentleman's agreement between Duterte administration and President Xi Jinping, mga kababayan ko. No? Because according to President Duterte, may pinag-usapan sila at inamin niya naman yon. Pero ang ginigit ni Duterte, wala silang gentleman's agreement, kung mga kababayan ko. So ngayon, mga kapatid, lumulusot po ngayon sa sitwasyon na to si Duterte, mga kababayan. No? Lumulusot po ito, mga kababayan ko. Itong si dating Presidente Duterte, mga kapatid, kung mapapakinggan natin yung sinasabi niya dito, mainit to. Mga kababayan ko. Pakinggan nyo. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Ayan yung sinasabi ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw na may tinago sila sa taong bayan. Ano yung sinabi ko sa inyo kahapon, mga kababayan ko? Ito, latest ito na nilabas ni PBBM. Yung pinag-usapan natin kagabi, mga kababayan ko, ito yung ating pinag-uusapan. Diba, mga kapatid? May tinago talaga ang Duterte administration sa taong bayan. Ano yung tinago nila ngayon? Tuloy. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? Yes, ano yan? What did you compromise? Ano rin yun? Ano yung pinamigay ninyo? Sakit, di ba? Ang tapang ng pahayag ni PBBM dito, mga kababayan ko Imagine ninyo. Hindi, ito nagulat ako Set aside ko muna yung topic natin. Medyo nagulat ako sa pahayag ni PBBM dito. Medyo palaban yung sinabi niya dito na Ano yung pinamigay nyo? Diba? Medyo Mr. President, I think lumalabas na ba yung pagiging tigre mo?
Gusto ko yan, Mr. President. Kasi para hindi ka nabubuli. 'Di ba? Ang ganda ng sinabi niya eh. Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Eto mga kabang, balik natin dito Balik natin sa part na to. Yari ang mga Duterte dito for sure. Dito pa lang pikon not the word pikon, no? Papalagan na kayo ng Marcos administration. Balikan lang natin itong part na to. What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Ayun, no? Balik nga to. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Narinig niyo si Presidente. Ano kayang sasabihin ng mga Duterte vlogger dito? Ano kayang panibagong reklamo nila kay Marcos Jr. ngayon? Ano kayang sasabihin nila kay President Bongbong Marcos na palaban na pinapalagan sila ngayon? Ito, masarap sabihin sa kanila, no? Pag inugali ni Marcos Jr. yung ugali ninyo, ano kayang pakiramdam nyo? Di ba, mga kapatid? Yun ang gusto kong dito. Yun ang gusto kong palabasin dito eh. Because I'm waiting for this moment, mga kababayan ko, na magalit si BBM. Hindi to. Gusto kong magalit si Bongbong Marcos para malaman ng mga taong kumukutya sa kanya, na nanglalait sa kanya, na he is not the weak president. Because President Bongbong Marcos is the most bright, same is father, na naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, tatanungin ko kayo. Alam nyo, sa laban na to, ang maiipit ang mga Duterte. Trust me, mga kababayan ko, 100% maiipit ang mga Duterte dito ngayon. Mga kababayan ko, I told you guys, sabi ko sa inyo, maiipit at maiipit ang Duterte administration dito at kung sino-sino pang mga gabineteng sangkot during that time. Maglalaglagan sila ngayon dyan. Mga kababayan ko, paano ko nasabi maglalaglagan? Ano yan? Tuloy natin. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Ano yung iniwang question? Unahin mo natin to, pasadahan natin to maganda. Now we need to know, what did you agree to? Oh, ano yung pinagkasunduan ninyo? 'Di ba? Kasi nagtataka ako eh. Ano yung pinagkasunduan ng gentleman's agreement na yan? No, mga kababayan ko? Kasi sabi ni Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Sabi ng China, meron silang gentleman's agreement. Diyan pa lang mga kababayan ko, unahin natin ha. Si Duterte tumatanggi na wala silang gentleman's agreement. Ang China, mga kababayan ko, na nagsasabi ngayon sa Marcos administration na nagkaroon sila ng gentleman's agreement between the Duterte administration and mga kababayan ko, mga kapatid, doon sa ating administrasyon. Shoutout kay JC De La Cruz. Uy, ang gipsal nakita ko kayo mga kababayan ko. Ngayon, shoutout kay JC De La Cruz, ang gipsal. Ngayon, mga kababayan ko, there is a two sides, mga kababayan. Paano ngayon lulusutan ng Duterte administration to ng mga sangkot doon ngayon, mga kababayan? Ito pinakamalaking tanong. Ano ang pinagkasunduan ng gentleman's agreement na yan? Kasi Duterte, sa press con niya, he is denying na wala silang pag-uusap. No? Nagkaroon lang sila ng kasunduan but they don't have gentleman's agreement. Ang sabi ng China, meron kaming gentleman's agreement between the Duterte administration. Mahirap tong sasagutin ninyo, no? Doon sa mga vlogger ni Xi Digong. Paano nyo masasagot ito, mga kababayan ko? Mga kapatid, tuloy. Ano pa? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Ayan ang pinakamatinding sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung pinamigay ng Duterte administration? Mga kababayan ko, here is my theory, mga kababayan ko. Here is my theory doon sa nangyari. Remember, nung nakipag-usap si President Bongbong, sabi natin
sabihin na natin, hindi muna gentleman's agreement, nag-usap lang sila. Okay, mga kababayan ko, ganito. Meron akong theory. Kasi during that time na nakikipag-communicate na si President Duterte sa China, naalala ninyo, isa-isa nilang niligwak yung mga base militar sa Pilipinas ng Amerika. Oh, mga kababayan ko, hindi, yun lang sasabihin ko. Mga kababayan ko, quote and quote, naaalala nyo? Pinaalis ni Duterte ang Amerika dito sa Pilipinas. Ako, nakukuha ko na yung taktika ngayon. Nakukuha ko na yung taktika na ginagawa ni Congressman Martin Romualdez and President Bongbong Marcos. It's the same style ng ginawa ni Duterte. Naalala nyo, mga kababayan, ito naalala ba ninyo nung pinaalis si Duterte yung mga Amerikano? Nagpalakpakan yung mga CPP, NPA, NDF. Kasi nawalan na ng Amerika at hindi na masasabing tuta ng kano si Duterte. Tama ako, mga kababayan ko? Mga kababayan, tama po ba ako? Correct me if I'm wrong. Di ba, nagpalakpakan, mga kapatid. At, natuwa kay Duterte kasi pinaalis yung mga Amerikano. Okay. Ang gaan. All goods. Bati sila ng Makabayan Black, mga kababayan ko. Yung nangyari ngayon, nakita nyo ba, mga kapatid? Baliktad to, mga kababayan. Baliktad na nangyari. Si Martin Romualdez na ipagkasundo sa Makabayan Black because they are congressmans. Diba? Na inelect ng taong bayan. Mga kapatid, ngayon, yung mga proyekto nila na hindi antay sa gobyerno, tinulungan. Natandaan ninyo. Ngayon, nagkaroon ng baliktad. Hindi na Amerika ang ginigera ng Makabayan Black. Ang China na ang ginigera nila. Strategic yung ginawa nila. Sa makatuwid, mga kababayan ko, yung mga makukulit at panggulo, initsipwera nila, sinali nila dito para pumalag sa Duterte administration. Dahil bakit? Also the Makabayan Black kaaway ang Duterte administration. Hindi nyo nakikita yun, di ba, mga kababayan ko? Second, ang teori ko. Mga kababayan, second ang teori ko to. Okay. Simula nung nawala ang Amerika dito sa Pilipinas, ang puwersa o ang presensya ng Amerika dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, naaalala nyo, di ba? Anong nangyari, mga kababayan ko? Sunod-sunod ang pagpapapasok ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na, makinig po kayo, ng mga investment ng China. Di ba? Naaalala ninyo? Punta kayo sa Maynila, sa Intramuros, may proyekto ang China. Punta kayo ng Mandaluyong, may bridge doon. Going to Makati, proyekto rin ng China. Mga kababayan ko, punta naman kayo doon sa ibang lugar. Mga kababayan ko, may proyekto rin ng China. Even 13 trillion na pautang galing din sa China. At yung muntik maudlot na Mindanao Light Rail Transit, mga kababayan ko, na naudlot lang ngayon, pero itutuloy ng gobyerno, mga kababayan ko, yan din ay programa ng China. Isa pa, na nag-isa pa, mga kababayan ko, di ba kayo nagtataka? Pumasok ang mga junket, pati pogo. Magaling, di ba? Ang hinala ko, yung gentleman's agreement na nagkasundot sa kamayan nito ni Xi Jinping at ni Duterte, ay, kapatid, magkaibigan tayo. Sige, magpapapasok ako ng maraming negosyo, maraming tao, maraming pera. Oh, ano nangyari? Mga kababayan, ano nangyari? What happened? Di ba, nagdapasukan? Mga kababayan ko, nagpasukan yang mga Chinese sa Pilipinas. Simula nung nawala ang Amerika. Eh ngayon, mga kababayan ko, because Duterte sa pro-China, ano to, mas mahirap tong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Mahirap tong salagin nila. Pupusta ako, may bihira may sasalag nito. Oh? Na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise?
Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? O, sabi ko sa inyo, di ba? Because China, hindi magagalit ang China ng ganyan kung wala sila nilabas. Kasi mausin ng investment na napunta ngayon din sa Pilipinas, maraming nag-invest sa China, maraming ininvest ang China sa Pilipinas na inurong nila ngayon at hindi nila magagawa yun because, mga kababayan ko, wala na si Duterte, hindi na nalo yung pambato niya. Second, mga kababayan ko, naghihimutok ang China dahil kung meron silang matinding rason sa atin kung bakit nila tayo binobomba ng tubig. Ano yung rason na yon? Mga kababayan ko. 'Di ba? Ano yung rason na yon? Kasi ito ang gagawin ni Duterte ngayon, maghuhugas kamay ito at maghuhugas kamay ito ngayon. Tuloy. Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Oh, yan din ang tanong ng taong bayan. Bakit sikreto? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niya. Correct. Magiging mas maliwanag. Kasi, pag nasagot na yan, Mr. President, malalaman din ng baho ng mga Duterte. Yun, mga kababayan ko. Kasi yan tatlo na yan ang sikreto na it's hard to say but I need to do it. No? Yan ang magpapabantot sa pangalan ng mga Duterte. Yan tatlong rason na yan. Bakit kayo nag-traidor sa taong bayan? For me, the word is traidor. Ba't ko sinabing traidor? Kasi di nyo pinaalam sa amin eh. Tapos bandang huli, nung wala na kayo, binobomba na tayo ng tubig ng mga Tsekwa. Mga kababayan. Nung binobomba na tayo ng tubig ng mga Tsekwa, tahimik na kayo, wala na kayong sinasabi. Nang bobomba yung mga Tsekwa na yan ng tubig, mga kababayan ko, nang bobomba yung mga Tsekwa na yan ng tubig sa ating mga fisherman, sa ating mga sundalo, because sinasabi nila meron kayong kasunduan. Di ba? Mga kababayan ko, ano yung kasunduan nyo na yan? Na hindi nyo pinaalam sa amin mga Pilipino? Thank you very much po, Ma'am Annalyn Romero. Sister city ang Davao, sister country din ng Pinas. Sister city ang Davao, sister... Welcome to the province of China na lang, ma'am. Ma'am Annalyn Romero, maraming salamat po sa inyo. That's the question, mga kababayan ko. Yung isa, no comment. Yung isa naman, hayaan natin ang Secretary of Defense. Yung isa naman, mga kababayan ko, yung promotor ng Gentleman's Agreement, hindi magsasalita, ilulusot niya sarili niya. Kaya nga nagpa-presscon eh. Tuloy. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Alam mo, ito sa totoo lang yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na abogado si Digong, matindi to mga kababayan ko, sampal to kay Duterte. Hindi, let's face the reality mga kababayan ko. Sinabihan siya ni Pangulong Bongbong dito. Total naman, nagsasalita naman si Mr. Duterte ng masakit na salita. Alam mo, very professional pa nga rin si President Bongbong Marcos eh. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit sinasabi ni PBBM to ngayon mga kababayan ko. Ano yung mga pwedeng mangyari. Pero unahin natin itong sinasabi niya. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Very experienced lawyer, wala nga na ipanalong kaso. May correction na Mr. President, wala na ipanalong kaso. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Ba't si Duterte gusto Mr. President by shake hands? Baka doon nakasulat yung kasunduan. Tingnan natin yung palad ni Duterte. Mga kababayan ko. Tingnan natin yung palad ni Duterte, baka na doon nakasulat yung kasunduan nila ni Xi. Diba, Titan Sibilia 11? Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Hindi talaga nila i-announce yun. Kasi ang katwiran nga ni Roque, di ba, national security. Di ba? Imagine niyo, oy sabi ni Roque yan
Sabi ni Roque, kapag in-announce daw ni President Duterte na nag-usap sila, may gentleman's agreement, magkakaroon daw ng national security risk. Hindi, tanong natin kay Harry Roque, kasi sinabi ni Harry Roque yan, mga kababayan ko di ba? From Kaloyal, Richie Daroy, resign, Sara, resign. Hindi na tatakbong presidente yan, maniwala kayo sa akin. Kilala ko yung tatakbong presidente. Gusto sa kampo nila. Pero bayani para sa akin yun. Ang galing niya lumaro. Alam ni JC De La Cruz yan. Tuloy. Bakit hindi nila sinabi, kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya Ako lang, Mr. President, hindi nila talaga sinabi sa iyo yan. Kasi hindi nila hahayaan ma-intercept mo hindi nila hahayaan na ma-intercept mo yung China. Hindi nila hahayaan dahil ayaw nilang makadikit ka sa China. Yung special envoy to China mo sila nga nakaharang Imbis na ang special envoy ng Pilipinas through China ang pumupunta sa China para makipag-meeting, anak ka ng teteng, sila Harry Roque ang humaharap. Partida inamin ni Roque sa live niya yun. Mga kababayan ko, inamin ni Secretary, ni dating spokesperson Harry Roque na nakikipag-meeting sila sa China, mga kababayan ko, para pahupain daw ang tensyon. Which is hindi niya naman trabaho, dapat yung special envoy to China ang gumagawa. Bakit si Harry Roque ang gumagawa? Hindi na opisyal yun. Ang punto nyo kasi dito, binakuran ninyo ang pintuan ng China para hindi makapasok yung special envoy to China ng Pilipinas. Kaya nga pinababanatan nyo na pinababanatan si Michael Maharlika, di ba? Kasi bakit? Once na ang special envoy to China ng Pilipinas makapasok dyan, itchipwera kayong mga Duterte. Literally. Diretsahan. Yun ang punto doon. Kaya Mr. President, hindi tayo maka-intercept dyan dahil nakabakod diyang mga yan. Tuloy. ang panawagan ni PBBM dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Talaga, dapat talagang liwanagin ng nakaraang administrasyon yan. Kasi kung di mo liliwanagin yon, it reflects to your reputation and magiging ano ka sa mga tao. Kumbaga, matatanong ka. Kasi pinukulan mo si Trillanes nung nakaraan, sinabihan ni, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pinukulan nila ng pinukulan si Sunny Trillanes ng kung ano-anong issue na si Sunny Trillanes ang nagbenta ng pinaniwala nyo taong bayan. Tapos sa bandang huli, kayo pala ang may gentleman's agreement na ganyan. Based on the words came from the mouth of our President Bongbong Marcos mismo na nagsasabi na meron kayong gentleman's agreement. And Duterte denying doon sa kanyang mga press con. Sino ngayon na sinungaling sa inyo? Kasi ang tao maniniwala. Ang China nagsasabi na meron kayong pag-uusap. Ang Pangulong Bongbong Marcos nagsasabi na meron kayong pag-uusap. Si Duterte in denial, ginagawa mo sinungaling yung kaalyado mo. Saan maniniwala ang taong bayan ngayon, mga kapatid? Siyempre, doon sa nagsasabi na may majority. Diba? Tanong natin sa kanila. Kaya walang dokumento. O, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. Tama. Dapat talaga nila ikwento. Ang problema, Mr. President, paano nila ikikwento? Kung merong palaman, yung palaman yung pag-uusap. Sino yung buster? No? Tingnan natin mamaya yan, sir. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. That's the correct. Correct yan, Mr. President. Nalalagay sa alanganin ng Pilipinas dahil sa ginawa ni Duterte. Wala tayong dapat ibang sisihin dito. But kung misisisihin man tayo, si Duterte yon. Pero ang kailangan natin gawin, what's the solution? Para matapos tong sigalot na to. Para matapos na tong kwento na to, matapos na tong narrative na to, matapos na tong putaragis na issue na to. Nagpapahirap sa taong bayan. Wala Ang kukulit niya wala tayo. Nabudol tayo Sorry for my bad words, no? Pero I need to express myself.
mga kababayan ko. Because hindi ito pagkikimkiming ko to, magtatanim ako ng galit sa kanila no? Kasi ako lumalaban tayo because our fishermen, sarili nating karagatan, pinapalayas tayo. Sarili nating exclusive economic zone, ginagawa tayong mga aso, tinataboy tayo. Ang hirap kaya tingnan na mayroon tayong mga kababayan na ganun. Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit. Mga kababayan ko, nakakakain tayo ng masarap. Samantalang yung mga kababayan natin doon na lumalaban para sa kanilang kapakanan, para sa kanilang mga kababayan ko, hindi nila masabi, hindi nila mapalagpalagan. Bakit pakiramdam nila walang suporta ang Pilipinas. Don Juan, wag ka masyadong plug, ibablock kita. Wag mo masyado yung plug yan, ibablock kita. Paano naman paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Ayun ang pinakamahirap. Para kasi ang gustong mangyari ni Duterte dito, naunawaan ko na. Sabi ni Maharlika, pwedeng makipag-usap ka Bongbong Marcos sa China. Gegerahin kayo ng China pag hindi nyo inano yan. Don Juan, wag ka na mag-plug ng pangalan dito na bablock talaga kita. Isang sabi ko pa. Isa pa, tatime out muna kita para makulit pa at matumigil ka. Naghahatak ka ng tao Diba? Ngayon, ang problema dito mga kababayan ko, paano papasok si PBBM sa isang sitwasyon na meron nga naman pag-uusap? Even Maharlika, sabi ni Maharlika, Bongbong Marcos, anong gagawin mo? Ganito, ganyan. Mag-aano ka? Magsasalita ka dito. Magsasalita ka dyan. Ito gagawin mo, ganito gagawin mo ng ganyan. Kailangan si BBM makipag-usap doon makipag-usap si Bongbong Marcos doon sa China. Kailangan mag-usap sila. Kaya pala ini-insist ni Maharlika na makipag-usap si PBBM. Baka sakaling matauhan daw, mga kababayan ko, papalagan daw ni Bongbong Marcos, mga kababayan ko, kung makipag-usap ng maayos. Kung sakali man sana, mga kababayan ko, na makipag-usap si BBM, para tularan yung kapalpakan ni Duterte? Para tularan yung kapalpakan ni Duterte na panunuyot paghalik sa puwet ng mga Chino? Ngayon, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, papaliwanag ko yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Mapapahamak si Duterte dito pag hindi niya inayos to. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. Ayun lang. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in West Philippine Sea. Oo nga, nabanggit nga nila yan na kausapin si Eduardo Año. Andiyan naman daw si Eduardo Año. Mga kababayan ko, yan naman kinalaman nga niya naman. Kung si Duterte lang at si siya nag-usap. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Backdoor negotiation kayo. Sinong kinausap nila? Ayun ang tanong. Sinong kinausap nila? Kasi ang sabi ni Duterte, Mr. President, nag-usap sila. Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Maganda yan. The best yan kung maghaharap kayo. Basta, mga kababayan ko, hindi magsisinungaling ito si Duterte. Baka naman, mga kababayan ko, epekto ng fentanyl, pasaliwa-saliwa na naman makipag-usap yan.
Mga kababayan ko, 'di ba? Oh, totoo lang ako mga kapatid ha. Totoo lang tayo. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong Ay, teka lang. Bago ko ituloy yan. Don Juan, wag mong wag mo i-block kapatid, ha? Don Juan, ano lang, may seconds lang tayo. Wag mo hihidin. Cristobal Cortero, kapatid, wag mo hihidin, okay? Wag mo hihidin yan, ha? Ayan nyo lang sila. Ito mga kababayan ko, ha? Ito. Ito pinakamagandang pag-usapan. Ito pinakamagandang pag-usapan natin. Alam nyo ano yung nakikita nyo na malaking strategic na ginagawa ni PBBM ngayon? Literally, mga kababayan ko, totoo. Ano yung strategic na ginagawa ni PBBM ngayon, mga kababayan ko dito? Malaki po ito, mga kababayan. Malaki pong strategic na ginagawa ni PBBM. Mga kapatid. Ano mga kababayan ko, nakikita nyo? Masusunog ang Duterte admin dito. Mga kababayan ko, masusunog ang Duterte administration dito. Sir Cristobal, paki-unhide po yun. Paki-unhide. Masusunog ang Duterte administration dito, mga kababayan ko. You know, paano ko nasabi? Mga kababayan ko, paano ko nasabi? Hindi nyo ba napapansin, unti-unti na nakikipag-usap ang China kay Bongbong Marcos? Kay Presidente. Shoutout kay Ma'am Eileen TV. Hello po sa inyo, ma'am. Unti-unti na nakikipag-usap ang China kay PBBM. And China, right now, mga kababayan ko, nilalaglag si Duterte. San lulugar si Duterte ngayon? Maiipit siya dito, mga kababayan ko. Because President Bongbong Marcos nagmatigas. Hindi siya sumang-ayon sa gustong gawin ng China. Kailangan ng China makipag-usap sa kanya at magsalita sa kanya. Because mga kababayan ko, nilalaglag na ng China ngayon si Duterte, mga kapatid, because of the gentleman's agreement. Ang ending nito, mga kababayan ko, ito ang teori ko. Mag-uusap si Bongbong Marcos. Mapipilitan makipag-usap ang China sa presidente natin para matapos itong sigalot na to. And magkaroon sila, mga kababayan ko, ng matinong pag-uusap sa ating claimant at sa claimant ng China ng matiwasay na hindi katulad na sinasabi ni Duterte na gera. Mga kababayan ko. Ngayon, ang maiipit dito, hindi nyo napapansin? It's the same strategy kung paano niligawan ng Pilipinas ang China noon panahon ni FEM. Naalala nyo, panahon ni FEM, ang nagsusupply ng baril ng mga komunista, China. Niligawan ng Pilipinas na ipag-negotiate at si Imelda pa yung pinapunta. Ngayon mga kababayan ko, parang ganyan ang nangyayari. Mga kapatid, nagmamatigas ang Pilipinas sa ating claimant at itong China, mga kababayan ko, ay nagmamatigas din. Pero may pagkakataon na sila, mag-uusap at mag-uusap. Ngayon, yung mga naninira, quote and quote, mga naninira na pro-China vlogger, pro-China na mga envoy kuno. Sila ngayon yung maiipit sa sitwasyon na to. Kasi mapipilit pag ang China sumang-ayon sa Pilipinas at ang Pilipinas ay sumang-ayon sa kasunduan ng China. Tandaan nyo to mga DDS, ligwak yan tatay ninyo. Believe it or not, mga kababayan ko, sapul sila dyan, wash out sila sa property ng China. Yan ang nakikita ko dyan, mga kababayan ko. Because ang pumipigil sa ugnayan ng China sa magandang pag-uusap, Duterte. Mga kababayan. Dahil tandaan nyo, wala nang tatakbuhan si Duterte ng bansa. Only President Xi Jinping that he loves so much. Mga kababayan ko, ang China na lang. Wala nang tatakbuhan yung tatay nyo. Only sa China na lang siyang aasa at aasa. Mga kababayan ko. Because wanted sa ICC anytime. Pag pumunta ng Amerika, US, Europe, kahit saan pumunta yan, basta meron Interpol, tampot. Ganyang kahirap yung sitwasyon niya. Kaya China na lang ang kanyang inaasahan, mga kababayan. And that is the reality. Yan ang masakit na katotohanan.
Kaya yan ang theory ko, mga kababayan ko. Anytime, once na makapag-usap ang Pilipinas at China sa maayos na usapan na hindi natin tayo tumitindig sa ating mga ginagawa, sa ating gustong gawin, at habang sila mga kababayan ko naninira sa atin para hindi tayo makalapit sa China, well, mawawala lahat yang mga Duterte supporters at Duterte vloggers nila doon. Even yung nag-aaral na bading, ligwak yun.